Sa bawat panahon may mga tanda. Mga palatandaang nagbubunyag ng katotohanan. Mula sa langit, sa Biblia, at sa panaginip ng tao. Ito ang mga palatandaan ng panahon. Mga mensahe ng Diyos sa kanyang mga seer, natutupad na ngayon. Sa bawat panahon ng kaguluhan, may mga tinig na tila galing sa langit. Hindi sila mga sikat na tao, hindi rin mga politiko, kundi mga seer, mga tagapagdala ng mensahe ng Diyos. Mula sa mga propeta ng Biblia hanggang sa mga modernong tagapagsalita ng katotohanan. Iisa lang ang tema ng kanilang mensahe, magbalik loob sapagkat ang oras ay malapit na. Ngayon, sa panahon ng lindol, digmaan, at pandemya, muling nagbubukas ang mata ng mundo. At marami ang nagtatanong, may sinasabi ba ang Diyos sa ating panahon ngayon? Bago pa man dumating ang mga huling panahon, ipinaabot na ng Diyos ang kanyang mga babala sa pamamagitan ni Daniel, Ezekiel, at Juan. Sabi ni Daniel, maraming kaalaman ang lalago sa mga huling araw. At ngayon, sa panahon ng artificial intelligence, digital chips, at instant connection, natutupad ba ito? Maraming kaalaman ang lumalago, ngunit kasabay nito. Ang pagkalito at paglayo sa Diyos ay sumisidhi. Marami ang hindi napansin. Ang sinabi ng mga sinaunang propeta noon ay nakikita na natin sa headlines ngayon. Hindi ito coincidence, ito ay fulfillment. Hindi natapos ang tinig ng Diyos sa mga pahina ng Biblia. Sa ating panahon, may mga piniling tao, simpleng nilalang, na tumatanggap ng mga mensahe sa panaginip, sa panalangin, o sa pangitain. Sila'y tinatawag na seer o mga tagakita. Marami sa kanila ay pinagtatawanan, ngunit kalaunan, ang kanilang mga sinabi ay nangyayari. May mga babala tungkol sa digmaan bago ito pumutok. Mga panaginip tungkol sa lindol bago ito yumanig. At mga pangitain tungkol sa dilim bago ito bumalot sa mundo. Ang mga seer ay paalala, hindi lahat ng bulong ay kathang-isip. Minsan, ito'y tinig ng Diyos na ayaw nating pakinggan. Isipin mo ito, ilang linggo bago ang isang malaking sakuna. Isang babae sa South America ang nakakita ng malalaking alon na sumira sa mga lungsod. At nangyari ito ilang araw pagkatapos, eksaktong-eksakto. Sa Pilipinas, isang lalaking na naginip ng bansa sa apoy. At ilang linggo matapos noon, sumiklab ang kaguluhan sa parehong lugar na kanyang nakita. Hindi ito simpleng pagkakatugma. Ito ay paalala, ang Diyos ay patuloy na nagsasalita. At ginagamit niya ang kanyang mga lingkod upang gisingin ang mga natutulog sa pananampalataya. Ang bawat panaginip, bawat babala, ay paalala ng pag-ibig ng Diyos sa isang mundong unti-unting nakakalimot sa Kanya. At kung patuloy siyang nangungusap, handa ka bang makinig? Sabi ng Biblia, magkakaroon ng lindol sa iba't ibang dako. Ngayon, bawat buwan ay may record-breaking quake. Ang mga bulkan ay sabay-sabay na sumasabog. At ang dagat ay tila humihinga ng galit. Ito ba'y aksidente ng kalikasan, o tinig ng Diyos na humihingi ng pansin? Kapag ang lupa ay yumanig, hindi lang mundo ang gumigising, kundi puso ng tao. Sa TikTok, YouTube, at social media, dumadami ang mga taong nagsasabing nakatanggap sila ng babala mula sa Diyos. Hindi lahat ay totoo, ngunit may ilan na nakakagulat sa tumpak ng detalye. Mga panaginip tungkol sa mga bansang mauuna sa digmaan. O mga ekonomiyang biglang babagsak. Bago pa man lumabas sa balita, may mga nakakita na. At ito'y muling nagpapatunay. Ang Diyos ay hindi tahimik. Gumagamit siya ng kahit anong plataporma para maabot ang puso ng tao. Habang tumitindi ang kaguluhan sa mundo, may mga tinig na hindi sumisigaw kundi dumadalangin. Ito ang mga seer na pinili ng Diyos, hindi para takutin, kundi para gisingin. Ang bawat mensahe ng propesya ay may layuning magbalik loob tayo. Hindi para magpanik kundi para maghanda. Dahil ang tunay na propesya ay hindi tungkol sa wakas, kundi tungkol sa pag-asa. Bago sumiklab ang mga alitan sa gitnang silangan at Europa, ilang seer na ang nakakita ng eksaktong mga imahe. Mga eroplano sa langit, lungsod na nagliliyab, at mga tao na nagdarasal habang bumabagsak ang abo. Sabi ng isang kilalang seer, ang unang apoy ay magsisimula sa lugar na hindi inaasahan. Ngunit magpapabago sa buong mundo. At ngayon, habang nakikita natin ang mga bansa na nagbabantaan, tila nagiging totoo ang mga babala noon. Bago pa man tumama ang pandemya noong 2020, may mga nakakita ng kakaibang pangitain. Mga ospital na puno, mga tao sa mask. At katahimikan sa buong mundo.
Marami ang hindi naniwala noong una. Ngunit nang mangyari ito, marami ring bumalik sa pananampalataya. Ang Diyos ay laging nagbibigay ng babala hindi para takutin, kundi para ihanda tayo. Habang tumitindi ang mga bagyo, baha at sunog, may mga seer na nakakita nito taon bago nangyari. Sabi nila ang kalikasan ay sisigaw. Hindi dahil galit ang Diyos, kundi dahil pinapaalala niya na bumalik tayo sa Kanya. Ang lupa ay umiiyak sa kasalanan ng sangkatauhan. At ngayon, naririnig na natin ang daing ng mundo. May mga seer na nagsabing darating ang panahon na ang pera ay magiging digital. At ang mga walang marka ay hindi makakabili o makakabenta. Marami ang tumatawa noon. Ngayon, halos lahat ay nasa online banking, QR code, at cashless system. Ang tanong, ito na ba ang unang hakbang sa Mark of the Beast? Ilang seer mula Europa at Asia ang nakakita ng 3 araw ng dilim. Isang panahon kung saan wala kang maririnig kundi panaghoy. Maraming Katolikong mistiko ang nagsabi. Ang mga ilaw lamang ng pananampalataya ang mananatili. Ito ba ay literal o simbolo ng espiritual na kadiliman? Isa lang ang malinaw. Ang dilim ay dumarating. Pero sa dulo, ang liwanag ay mananaig. May mga seer na nakarinig ng mensaheng ito. Huwag kayong matakot, mga anak ko. Ang lahat ng ito ay kailangang mangyari. Ito'y paalala na kahit magunaw ang mundo, ang mga tunay na anak ng Diyos ay kanyang iingatan. Habang lumalalim ang dilim, mas lalong nagiging mahalaga ang pananampalataya. Ang mga banal ay tatawaging ilaw sa kadiliman. Habang may dilim, may mga seer ding nakakita ng Great Awakening. Milyon-milyong tao na sabay-sabay na nagbabalik sa Diyos. Mga simbahan na napupuno, mga tao na umiiyak sa kalye. Mga puso na nagigising sa katotohanan. Ito raw ang revival bago ang pagbabalik ni Kristo. Sa Revelation, binanggit ni Juan ang mga palatandaan. Mga lindol, digmaan, taggutom at kasamaan. Ngayon, lahat ay sabay-sabay na nangyayari. Ang propesya ay parang puzzle. At ngayon, nakikita na natin ang buong larawan. Kahit puno ng babala ang mga propesya, ang puso ng Diyos ay puno ng awa. Sabi ng isang modern seer, hindi siya darating para magparusa, kundi para tayo'y iligtas bago mahuli ang lahat. Ang bawat mensahe ng babala ay panawagan ng pag-ibig. Isang 8 taong gulang na bata ang nanaginip tungkol sa langit. Sabi niya, may napakaliwanag na lugar at may tinig na nagsasabing, sabihin mo sa kanila, darating na ako. Hindi siya nag-aral, hindi niya alam ang Biblia. Pero alam niya ang kanyang nakita. May seer na nagsabi, darating ang panahon, ang tao ay gagawa ng image na mabubuhay at magsasalita. Noon, impossible. Ngayon, artificial intelligence, humanoids, at digital avatars na halos parang tao. Ang sinabi sa Revelation 13, ang larawan ng halimaw ay bibigyan ng hininga. Ngayon, unti-unti nang nagiging totoo. Mula sa Africa hanggang Asia, maraming seer ang nagulat ng parehong panaginip. Isang malaking lindol, dilim at trompeta sa langit. Hindi nila kilala ang isa't isa, pero pareho nang nakita. Ito ang tinatawag na confirmation from heaven. Sabi ng Biblia, muling itatatag ang Israel. At nangyari ito noong 1948, isang himala ng kasaysayan. Ngayon, habang tumitindi ang tensyon sa paligid nito, ang mundo ay muling nakatingin sa bansang iyon. Ang sentro ng propesya. Habang patuloy ang kaguluhan, marami sa mga seer ang nagsasabing ito na ang panahon ng awa. Ito ang huling pagkakataon bago magsara ang pintuan ng grasya. Isang matandang propetisa ang nagsabi, makikita mo ang liwanag sa gitna ng dilim. Ngunit kapag tumalikod ka pa rin, ang pintuan ay magsasara. Ang mensahe ay malinaw. Hindi pa huli ang lahat. Ngunit hindi rin tayo dapat maghintay hanggang sa huli. Ipinahayag ng ilan sa mga modern seer na darating ang The Great Purification. Isang panahon ng matinding pagyanig hindi lang sa lupa, kundi sa puso. Ang bawat tao ay makakakita ng sarili nilang kalagayan sa mata ng Diyos. Ito raw ang sandali kung saan walang makapagtatago. Sapagkat lahat ay mahahayag, mabuti o masama. Hindi ito kapahamakan, kundi pagkakataon. Upang magsisi at magsimulang muli. At sa gitna ng lahat ng pangitain, iisa ang sentrong mensahe ng mga seer.
Babalik siya. Sabi ni Juan sa aklat ng pahayag. Nakita ko ang langit na bukas, at naroon ang isang puting kabayo. At ang nakasakay ay tinatawag na tapat at totoo. Ito ang sandaling inaasam ng mga tapat. Ngunit kinatatakutan ng mga tumalikod. Hindi siya darating bilang kordero, kundi bilang hari ng mga hari. Matapos ang paghatol, nakita ni Juan ang isang pangitain na puno ng pag-asa. Nakita ko ang bagong langit at bagong lupa. Sapagkat ang mga dating bagay ay lumipas na. Wala nang luha, wala nang sakit, wala nang gabi. Ang lahat ng sugat ay gagaling. At ang bawat puso ay mapupuno ng kapayapaan. Ito ang tunay na dulo ng kwento, hindi kapahamakan, kundi kaligtasan. Sa dulo ng lahat ng propesya, isang paanyaya ang nananatili. Hindi para sa takot, kundi para sa pag-ibig. Sinumang uhaw, lumapit at uminom ng tubig ng buhay ng walang bayad. Ito ang mensahe ng Diyos sa huling panahon. Hindi niya gusto ang pagkawasak ng tao. Gusto niyang iligtas tayo. Ngayon, habang nakikita natin ang mga tanda, ang tanong ay simple. Nakikinig ka ba? Kung gusto mong mas maunawaan ang mga mensahe ng Diyos sa ating panahon, pindutin ang subscribe at samahan kami sa paglalakbay sa katotohanan. I-like at i-share ang video na ito para maabot ang mas marami pang puso na naghahanap ng gabay at pag-asa.